Ang pinaka-prevailing na argument dati ng nakaraang administrasyon, ang dahilan kung bakit hindi tinindigan ng West Philippine Sea dahil the moment the national government push for the West Philippine Sea, magkakagera. Meron pa rin ilan sa ating mga kababayan ay naniniwala sa naratibo na yon. At pag tinignan mo naman, China will not dare to invade the Philippines in that sense. Meron tayong mutual defense agreement with the US that is honored by the US. Tignan mo yung ating mga neighboring countries, yung Vietnam, Malaysia. Dinepensahan nila ang kanilang soberenya. Anong ginawa ng China? Nag-back off. Kung bully ang kalaban mo, hindi ka pwedeng bumibigay at ang mga bullies are cowards. No spin, no lies, just the truth. Nagbabalik ang inyong lingkod, J. Tristan Tariela, para sa panibagong kwentuhan kasama ang ating mga kapwa naninindigan sa katotohanan at sa ating karapatan, lalo na sa sakop nating karagatan. Ang Just the Truth podcast ay nandito to give you, our listeners and viewers, different points of view from various thought leaders and public servants about the government, the West Philippine Sea, and of course, their personal lives. Ang mga kasama natin ngayong araw ay isang Filipino content creator, entrepreneur, and life coach, none other than Chris Tan. We will have a glimpse of his everyday thoughts and his stand on current issues. Ang bisita natin ngayon ay isa ring bearer of truth and defender of the West Philippine Sea. Isa siyang Filipino content creator, life coach, and someone who brings thought-provoking conversations. So everyone, here's Mr. Chris Tan. Sir Chris, magandang umaga sa'yo. Hello, Rear Admiral J. Tariela. Hindi pa rin ako nasanay. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na maging guest ng podcast ko. Salamat Jay, and I'm actually humbled and honored to be here. I'm actually excited to take part in this podcast. Dito sa podcast na to, sir, we're not going to have hard questions about the West Philippine Sea. Okay. It's all about you. We're going to talk about your childhood, your personal take on different sides of whatever spectrum na meron tayo sa pinag-uusapan natin ngayon sa gobyerno. But more than that, we really wanted to know you more. Ang sabi ko when we started this podcast, minsan may mga political commentator, blogger, podcasters na ang mga tanong nila pagdating sa West Philippine Sea, napakahirap sagutin. So gusto kong bumawi and also to understand where do they stand. Mm-hmm. So let's start with you, sir. No, you are Chinoy. Can you tell us more, sir? Saan ka lumaki? What's your how is it like being a Filipino Chinese in the Philippines? Okay, so my dad's Chinese. Yung mom ko naman is half Chinese, half Filipino. Tapos, pinanganak ako sa Butuan City. In Mindanao? Yes. Yes, and I have family in Butuan. So taga doon talaga. Yung family. So Mindanaoan ka pala, sir? Not really, because doon lang ako pinanganak. Tapos talaga all my life, I grew up in Manila. So, although, pag tingnan mo yung birth certificate ko, Butuan City, which is weird, ako lang sa magkakapatid ang pinanganak sa Butuan City. Pero may mga kamag-anak pa, father mo dun, sir? Meron ako mga pinsan at mga relatives doon sa Butuan. Yes. Can you speak the dialect? I cannot. I wish I could. Alam mo, if I could, I would. Kasi mas gusto ko nga makausap ang ating mga kababayan na sa taga Mindanao para lang makapag-relate din sa kanila sa mga issues na hinaharap natin. Alam mo, Sir Chris, ang pinaka-interesting na fun fact na nakita ko sa Google, no, about your life is you're part of the Mensa Philippines, no? Yes. And according to that, ang Mensa, ang members lang nito ay top 2%. You have to qualify with a very high IQ. But before explaining, sir, itong Mensa, can I ask, what's your IQ score, sir? So, depends on the test, the IQ test taken. Kasi may several types of IQ tests. So, kung sa isa, it could be about 160. Or kung sa isang test naman, it's like 145. That's considered top 2%. So, it depends on which test. Kaya nga, we use the percentile or the percentage versus the actual score. Kasi pag itong test tinake mo, ito yung score mo, baka hindi ka pumasa,
in terms of the top 2%. So we just say top 2% of the highest IQs become part of Mensa. Ang hirap naman magpa-member dyan, sir. So ngayon, sir, Mahirap. you're the founder of No, I'm Mensa not. No, I'm not the founder. I'm the current chairman of You're the Mensa current Philippines. Yes. And for anybody to be part of Mensa Philippines, you have to take the IQ test. Yes, all you have to do is take the test para malaman kung ang IQ mo ay nasa top 2% ng buong population ng buong mundo. Yun lang. That's all you have to do. Ang hirap, sir. Baka mapahiya lang ako. Baka hindi ako maging member ng, Pero alam ng mo, Mensa. But you can take that, you can take may parang Mensa, parang test quiz, parang ganon, or test exam, or that you can try online. Tapos doon, pag mapasa mo yun, sasabihin, oh, baka pwede ka mag-qualify. So then you can try to take the test. so it is really an honor and great privilege, sir, no? To have you in this round table discussion because as you said, Mensa means round table. No? Yes, yes. Oo. So ngayon, sir, how many members you have? We have current members siguro mga 200 plus. Pero yung mga qualified for Mensa na nakapag-take na ng test na qualified were mga several thousand. It's small eh. It's a small organization eh. I mean, the fact nga na you have to pass the IQ test eh. Ang hirap nga eh. So kaya maliit talaga yung membership namin. With that high-level IQ individual like you, sir, marami kang mga nasabi na sa podcast mo. But you're still silent about where do you stand sa political spectrum? Can you consider yourself as a reformist, right-wing, left-wing, or pretty much centrist? Or Yeah. basically a liberal or progressive? Yeah, alam mo, when people listen to my podcast, makikita mo that actually I'm more center. Kasi there are some things that are on the liberal side that's too liberal for me. Na kahit ako hindi ko matanggap, parang sobrang parang ang extreme naman. And then also on the right side, merong mga policies that are very extreme. And I'm fairly practical. Even if you look at how I discuss the current government, I didn't vote for BBM, but I will commend him for what he's doing correct. At pag may nakikita akong tama, I'll support it, number one. Number two, also, practical ako. So nakikita ko na parang, teka lang, may problema dito, we have to compromise to be able to achieve a solution. So, goal-oriented, solution-oriented, and more center. And being a centrist, sir, this is something you develop over the years, or can we fairly say there's also an influence when you live in Canada? Can you tell us, sir, what was it like also living in Canada? How old are you when you left the country, and what prompted you to go back to the Philippines and not just becoming a regular Canadian? Yeah, so when I went to Canada, it was right after the EDSA Revolution, 1986. I left to go to Canada, nag-aral ako doon. At after ako nag-aral doon, nagnegosyo ako doon. Tapos, nung 1995, bumalik ako ng Pilipinas para magbakasyon. Tapos nakita ko yung kondisyon sa Pilipinas. Although nag-progress, nakita ko maraming oportunidad, pero nakita ko din na marami ding pagkukulang. Having seen how Canada works, free healthcare, free education, isipin mo kahit na anong nararamdaman ko sakit, wala akong takot pumunta sa ospital dahil alam kong bayad yung paggagamot sa akin. Wala kang bill na Wala, isisettle? oo. Tapos nakapag-aral ka sa magandang universidad dahil hindi libre yung university kasi may private universities, pero meron silang student loan programs na ginagaranti ng gobyerno. Tapos nakikita mo na pag entrepreneur ka, meron din mga programa para mabigyan ka ng pondo para makapag-umpisa ng negosyo. Ang daming mga tapos yung even yung transportation system, public transit, maayos. Lahat mapupuntahan mo nang kahit na wala kang kotse. So lahat maayos. Nakita ko doon na ang pinagkaiba niya dito sa Pilipinas. So nakita ko sa Pilipinas, ako parang ang daming pang kailangan gawin dito. So dahil doon, sabi ko, babalik na ako Pilipinas dahil dito makakatulong ako. Kasi may nakita na akong pagbabago. Kumbaga parang ano yan
marami sa ating kababayan hindi pa naranasan yung ganung klaseng buhay. Naranasan ko na at nakita ko at sabi ko, ang sarap dalhin to sa Pilipinas. Gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, kaya din natin to. Kaya natin magkaroon ng ganung buhay. So kaya ako bumalik para sana maipasa itong mga nakita ko at naranasan ko at gusto ko rin maranasan ating mga kababayan. Alam mo, para sa akin, sir, it's an irony, no? Na sabi mo nga, okay naman ang buhay sa Canada, good opportunities, maayos sa eskwelahan, good healthcare, and yet you still choose to go back. Parang, I admire your decision to come back dahil iniisip mo our country needs to be like that in the future. No? But again, para sa akin, it's very few na makakakilala ka siguro ng Pilipino na, siguro ako, babalik ako ng Pilipinas dahil I can contribute, I can make the future of our country much better than it used to be. So, thank you for choosing to come back, no? You know, I don't think of it as a sacrifice, by the way, yung pagbalik. I don't even look at it as parang I'm being patriotic. Although I know that marami din tayong mga kababayan, you'd be surprised, Jay, na meron silang sense of patriotism or alam kong ito yung, at dito ako lumaki din Dito ako pinanganak sa Pilipinas So, it's something that's innate in all of us Kung saan ka pinanganak, saan ka lumaki, your childhood, babalik-balikan mo yun Hinahanap mo yung bahay, yung tirahan mo kung saan ka nag-umpisa. So, yun So, I didn't look at it as a sacrifice. I looked at it as an opportunity. And kung iisipin mo, no, ano ba ang isang maginhawang buhay kung wala kang pinaglalaban? Di ba? Kung ano yan, bakit ba tayo nabubuhay sa mundong to? Para guminhawa lang buhay natin? Hindi. Para tumulong sa mga kasamahan natin. Yun ang point naman ng pamumuhay natin, di ba? So, yun. Alam mo ako, sir, nakaka-relate ako sa ganyang mindset, no? I did my PhD in Tokyo. I was with my family. I did my master's. So basically, my entire 5 years, no, ng career ko with the Coast Guard. Of course, I'm still with the Coast Guard during that time, no? And then when I completed my PhD, meron na ring job opportunity sa Tokyo, but I still choose to go back. Para sa akin, 'di ba? Gaya sinabi mo, sir, no? Parang kung titira kami ng Japan, siguro mas magandang opportunity sa mga anak. But it's unfair for me na part ako ng Coast Guard, nag-aral ako sa Japan, tapos tatalikuran ko na yung obligasyon ko sa Yun. Pilipinas. And sana ganyan lang tayo lahat mag-isip, no? Alam mo, Jay, I'm a hopeful person. And ako naniniwala ako marami sa ating mga kababayan ay patriotic. Nandito sa Pilipinas ngayon at sa ibang bansa, marami. At marami ako nakakausap na through the podcast na ginagawa natin na mga OFWs o mga Filipinos that are mga PhilAms na nakatira na doon that are still trying to help here kahit nandun na sila o nandun yung pamilya nila. Marami. Pero ako, sir, maisingit ko lang, no? Speaking of OFWs and some Filipinos na nasa ibang bansa, ang hindi ko minsan magets, ang dami nilang comment sa gobyerno, and they also support the previous administration, even justifying the EJK, hating the reality na meron talagang na-violate the human rights sa pagpatay ng mga Pilipino ng nakarang administrasyon. What do you think is the reason why, bakit ganun ang pagkakaintindi nila and their appreciation of what was it like from 2016 to 2022? Alam mo kasi yung karamihan ng mga OFWs are ilan doon mga single parents o kaya wala silang choice kaya sila umalis ng Pilipinas at naiiwan yung mga anak nila dito. At pag naiwan yung anak nila dito, ang isang concern ng ating mga OFWs, and OFWs watching, you can correct me if I'm wrong on this one, if this is how your sentiment is, especially sa mga sumuporta sa dating administrasyon, ay hindi safe ang tirahan nila. Kung saan nakatira yung anak nila at wala pa sila doon para maprotektahan yung anak nila. So naghahanap sila ng parang protector type at yung para nakikita nila yung mga krimen na lumalawak ang krimen sa ating bansa, dumadami daw ang krimen, yung may impression na gano'n na napabayaan ang krimen at meron kang isang presidente na nagsasabi na papatayin ko lahat ng mga, hindi nga kriminal ang sinabi niya papatayin niya
Papatayin daw niya lahat ng mga drug addict na nangre-rape, na pumapatay ng tao dahil sila ang talagang masasama at patayin natin para sa'yo, gagawin ko yung para sa'yo. That resonated with them na, may magpoprotekta na sa akin at sa aking pamilya. Unfortunately, that's a narrative, that's a story sa utak nila na not based na on reality. Yun yung nakakalungkot doon. At dahil doon, nakakalimutan na nila na sandali lang. Ito yung isang fact. Majority of people that do drugs are not violent. I don't use drugs, nor do I advocate drug usage. Ang sinasabi ko lang are factual data. Na karamihan ay functioning. Okay? Karamihan nga ng mga DDS roles, may ilan dyan, kilala ko, drug addict eh. Functioning naman. Oh, functioning to a certain extent, 'di ba? So yun yung irony noon, pero dahil nga ang galing nung messaging na ginawa ng dating administrasyon na itong mga OFWs naniwala doon at nakalimutan na nila yung paano maging makatao. Na hindi nga naman talaga, hindi mo pwedeng ilahat yan eh. Pero kung sabi mo saan, hindi, gusto ko lang naman kasi magkaroon ng kapayapaan. Maraming paraan para makamit ang kapayapaan na hindi ka papatay ng tao, na hindi abusado, na hindi above the law. Maraming paraan yan. May rule of law. Kaya nga, itong mga OFW sa sumusuporta kay Duterte, ito lang masasabi ko. Pwede ko ba sabihin nyo na? Pwede naman. Okay lang. Alam mo, wala akong filter eh. Pero yung mga taong sumusuporta kay Duterte na OFW, ito masasabi ko sa inyo. Karamihan daw sa kanila ay nasa Europa na may rule of law, na walang EJK, na hindi ganyan ang ginagawa dahil lang galit ka na patayin lahat ng mga drug addict. Okay, napasensya na lang kung ang ating mga kabataan napatay. Hindi ganun sa Europa, pero doon ka nakatira. Na disente ang mga tao, hindi nagmumura na sinasabing gumagawa ng mga rape jokes at minamaliit ang ating mga kababaihan. Tapos, yan ang sinusuportahan mong Pangulo o dating Pangulo. Yun ang kailangan natin pag-isipan. Parang hindi nag-make sense eh. You live in a society where everything works. May rule of law. Tapos, ang hinahanap mo, patayan, paghihigante. Hindi pwedeng may kalaban. Ayaw mo nga ng dissent. Pag may kumukontra sa paniniwala mo, aawayin mo, tatawagin mong bobo, iinsultuhin mo. Di ba? Tapos, andudong ka sa isang dissenting syudad. Alam mo sir, every time na pinapanood ko yung podcast mo, ramdam na ramdam ko yung gigil mo. Oo nga, yan na naman. Ramdam na ramdam ko yung parang, alam mo yun, yung pagka disappointed mo sa lahat ng bagay, no? And can we argue that because of that disappointment, that's actually the reason why kung bakit mo naisip tumakbo as part of the local government ng Mandaluyong in 2025? So partly the disappointment. But the reason I ran, kasi nakita ko na ang dami nga tayong nagko-complain sa problema sa Pilipinas. Na lahat naman corrupt, lahat ng tumatakbo corrupt. Sa akin, ba't hindi tayo yung tumakbo? So I wanted to experience kung ano ba talaga yung proseso para tumakbo. Mahirap ba yun o mabilis lang? Na walang vote buying. Oo, na walang vote buying. At kaya bang manalo na walang vote buying? Okay. Kayang manalo kahit walang vote buying. For local or for local national or for both? For both. Kaya. Alam mo kung bakit? Nakita ko sa botante to. Hindi bobo ang botante. Matalino ang ating mga botante. Problema, nahihirapan ang ating botante sa buhay. Okay? Nalagay sila sa sitwasyon na paminsan-minsan napipilitan na silang bumoto dahil sa sistema na meron na natin sa mundo ng politika ngayon. Pero, basta hindi makita yung boto, boboto nila yung tamang tao. So, ang hamon ko lang sa mga kababayan natin, ito, pagtingin nyo may problema sa lugar nyo, tumakbo kayo. Tumakbo kayo sa lugar nyo. Barangay, whether it's kagawad, barangay captain, councilor, mayor, vice mayor, tumakbo kayo. Kayang manalo. Kailangan mo lang makipagkamayan sa libo-libong tao, pero kaya yan eh. Yun lang talaga. But even without political party affiliation? Yes, even without political party Kasi affiliation. tumakbo ka, sir, you're an independent. Yes. And by the way, alam ko, I'm sure may magko-comment dyan ng mga trolls. Natalo ka naman, paano mo sabing kayang manalo? Kahit natalo kasi, may nakikita mo yung proseso. Nakikita mo, ito yung pwedeng gawin. Dito ako nagkamali. Dito pala ginawa ko. Nakita ko doon, if I had more time, oras lang kailangan ko,
I would have been able to get the votes. Kasi napansin ko sa ating mga kababayan, personal pa rin ang politika dito. Ibig sabihin nun, pag makamayan mo ang isang botante, tignan mo sa mata, maramdaman nila sa'yo na they matter, na nakikita mo sila, na naririnig mo lang sila, okay na sila. Ilang beses ako nakipag-usap sa mga law enforcers sa may Mandaluyong. Yun lang. Nakamayan ko, sabi agad. Pero I think, sir, that's also a problem. Yes, I mean, it is. if you're just going to spend your entire day extending your hand, smiling, at nagbubudots, at, di ba, Yep. kinakantahan mo ang mga botante mo, there's a problem with that. Kapag na-appreciate ka ng pagbudots at pagkanta mo, at pagkamay mo, they are going to forget about your qualification, Yeah. past charges na pinagdaanan mo. Right. Di ba? So, tama ka doon. Which is why kailangan natin i-elevate ngayon yung diskurso na sana gawa ng COMELEC ng paraan na ibalik na yung dati na nangyari na may parang mandatory na debate na whether it's town hall, dapat gawin yan sa lahat ng ating mga lipunan. Kung wari sa local government, kung may eleksyon, dapat mandatory debate ng mga mayor, vice mayor candidates, councilors. Pag hindi ka pumunta, hindi ka pwedeng tumakbo. Parang ganon. Kasi doon makikita mo talaga May iba kasi walang oportunidad para ipresenta sarili nila at ipakita sa tao kung may alam ba sila o wala. 'Di ba? So, I agree with you. Unfortunately nga, merong pagka-personal nga yung politika natin na nakikita ko nga dito sa ating mga kababayan, nakamayan lang, mabait naman siya Nginitian niya ako. Alam mo, magnanakaw yan. Oo, pero mabait naman niya sa akin. Talagang magnanakaw kaya yan. Bakit kaya ang yaman niya? Di ba? Pero hindi naman siguro kasi ang bait-bait niya di ba? Naglalakad nga lang walang payong. May di ba? Mga ganon. So, yun ang problema lang. Kailangan natin taasan yung ating abilidad para mag-discern at ng critical thinking na wag lang magpadala sa imahe. Yun. Ikaw, sir, it's almost a decade na nagstay ka sa Canada. You were already 16 when you left the country. Kumbaga, may tama ka ng pag-iisip, no? And nakita mo rin, in Canada, there are political parties. Do you believe, sir, that strengthening our political party system would somehow improve our politicians? Of course. Kasi pag ang political parties ang nangunguna imbis na ang personalidad, ideology na ang pinag-uusapan natin, hindi personalidad. Lagi ko nga sinasabi, ang problema natin sa Pilipinas ay kadalasan we are personality over principles. Yun ang pinakamalaking problema. Ibig sabihin nun na kahit ano yung pinaniniwalaan ko, pag ang isang personalidad ay humarap sa akin, kahit hindi niya ginagawa o hindi siya naniniwala o hindi kami magkapareho ng prinsipyo, pero dahil ikaw yan, papasa ka na. So, good example, masama pumatay, period. Di ba? Masama. Pero pag si Duterte, hindi, ginawa niya yun dahil kailangan gawin Para sa yun. Pilipino. Para sa Pilipino yun. Sinacrifice niya yung sarili niya para sa Pilipinas. Willing siyang makulong. Oo, willing daw siyang makulong. Willing siyang pumatay para sa ating mga kababayan. Willing siyang pumatay ng ating mga kababayan. Yun ang sabihin mo. Pero pag tinanggal mo yung pangalan na Duterte, hindi, masama pumatay. Dapat may due process, dapat may proseso. Lagay mo yung pangalan ng Duterte. Hindi, kasi ganyan lang talaga. Dapat yun lang ang paraan Like Bato de la Rosa said, pwede ba magmura dito? Alam mo na lang siguro. Yun. Happens, di ba? Yung mga ganun. Yan ang problema. Bumaba na yung moralidad natin. Because we failed to have established political party and also yung qualification ng ating mga politiko. Parang we set it aside dahil ang tingin nga natin, sabi mo, kapag kinamayan ka na, mabait naman lahat ng mga politiko. Yes, totoo yun. And also, tama, idadagdag ko with regards to the political party at yun. Pag may political party, sana gawin nila yung sistema where the political party itself will come up with a primaries. Parang ganun. Tapos yung primary, yun yung bago sa election na tignan nyo kung sino yung gusto ng mga tao para mag-head o magli-lead ng partido nyo para sa election. Parang ganun. Pero ako, sir, agree ako kanina sa sinabi mo na even without political parties, at least magkaroon man lang ng debate.
kung tatakbo ka ng presidente, at least makipagdebate ka. Vice President, makipagdebate ka. Senators, makipagdebate ka. Kasi sa debate, hindi mo na makukuha sa budots yan eh. Yes. 'Di ba? Hindi mo na makukuha sa pag-extend ng arm at sangiti mo yan eh. 'Di ba? Masusukat talaga ng tao kung ano ang lalim mo sa mga suliranin ng lipunan na itatanong sa'yo. Oo. In the absence of debate, parang wala na. Isang magandang smile portrait mo na lang ilalagay sa social media, magandang commercial advertisement, and then that's it eh. Alam mo, interesting, pag tinignan mo historically, yung ating mga past presidents na nanalo, mga frontrunners, especially frontrunners, umiiwas sila sa debate. Hindi sila sumisipot dahil alam nila, pag pumunta sila sa debate at kahit yung campaign strategies nila, sasabihin sa kanila, huwag ka pumunta. Pag pumunta ka, bababa yung ratings mo, hindi tataas. ERAP avoided the debate. Oh. Duterte, did he avoid it? Sumipot siya, Yeah. di ba? Oo, sumipot siya. BBM did. Yeah, pero good luck, Sara Duterte, papunta mo sa debate. Hindi yan pupunta. Hindi nga sumisipot sa Committee on Justice hearing para depensa ang sarili niya eh. Ilang beses siya Pero nagkaroon ng nagpa-file ng pagkakataon. cases sa Supreme Oh, Court. sa Supreme Court. Yun daw kasi yung right na ano. Ayoko na magkomento dyan pero parang yun ang parang hindi ko na nga alam kung Supreme Court ba yan o ewan ko kung kaninong korte ba yan. Anyway, sir, bago ko mag-comment. Napakataas ang IQ mo, sir. You're an entrepreneur. You are a successful entrepreneur. No? Cryptocurrency expert ka rin, sir. At some point, sabi sa Google ng open source. Ang dami mong pinagkakabalahan. Life coach ka din. Pero pag tiningnan ka sa social media, parang people will remember and recognize you right now as a political blogger, political commentator. Yes. Ano, sir, ang pinaprioritize mo lately? Despite of all your engagements and what you're doing as a person, no? How do you still find time or talagang you really think like it's a must for you to do the blogging? So my majority of my time is for political vlogging. Yun na talaga yung priority ko. So siguro I'm very fortunate na umabot na ako sa punto ng buhay na okay naman ang buhay. Tapos yun na nga dahil kahit naman sa negosyo, wala naman akong mga active na negosyo ngayon eh. Investments, pero hindi active na negosyo. Kaya siguro kaya nga sinasabi ng mga kaibigan ko sa akin, kaya nakapagsasalita ka eh. Kasi wala kang pwedeng ipitin sa'yo ng gobyerno. So, yun. Is that a good thing or masasabi mo fairly tama yung mga friends mo, sir? Alam mo, naintindihan ko naman na tama din sila. Kasi pag tinignan mo yung huling administrasyon, yung ginawa niyang pag-iipit at pagsasara ng mga iba't ibang mga negosyante na dahil lang hindi siya pinagbigyan, mga ganon, pagsara ng ABS-CBN, pagkalaban sa Rappler, pagkalaban sa mga iba't ibang mga negosyo na hindi sumang-ayon sa kanyang polisiya, nakita mo gaano kagrabe yung mga ginawa niya. Kaya naintindihan ko kung bakit karamihan ng mga negosyante pinipili na lang manahimik. In your case, sir, you started blogging what year? 2018. 2018 until now. Yes. Ang pinagkaiba lang natin ngayon, sir, kumpara nung nakaraang mga taon, mas madami ng bloggers, mas madami ng Yes. commentators, like Lovely Granada, Jess Palsis, Richard Hedaran has been there. 2023, si Richard? O mga and, ganun, 2024. Christian Isguera, Christian. 2020, 2021, no? Mas tumaas na rin yung engagement ng mga tao sa social Yes. media. Ang tanong ko, sir, is it because, one, the political climate allows it to happen? Under this administration, wala namang naipasara, wala namang naipakulong, wala namang nakasuhan ng libel or whatever. Under this administration, can we say na it's because they basically allowed the freedom of expression, no? Something that is a constitutional right that we enjoy. Second, masasabi ba nating, noong nakaraang administrasyon kasi parang, gaya na sinabi mo, sir, ABS-CBN, kayang ipasara. Rappler, Maria Ressa, they can run after you. Yeah. That's why merong chilling effect for people who will criticize the government. Well, can we say na ito din ang dahilan kung bakit ngayon lang that there is an increase of bloggers, no, commenting about politics. Third, masasabi ba natin, sir, na the technology now allows it to happen?
na ang mga kababayan natin ngayon mas na-appreciate nila ang social media as a means to get information. Or fourth, ang pagkawala ng traditional media na ang isang dahilan. I mean, pagkawala in a way na ang mga tao ngayon, pagkahawak nila yung iPad, smartphones, social media talaga. Hindi naman magsasabing manonood na ako ng TV kasi Yep. TV Patrol na or whatever, no? Talagang social media ang ginagamit na ngayon. What do you think, sir, is the reason? So, I think all of that is the reason. Lahat yan ay nag-contribute kung saan tayo umabot sa panahon na mas marami ng mga podcasters. So, ang maganda dito sa ating mga kababayan, all of us have a voice. Na-democratize ang media, na-democratize ang information. Ngayon, lahat tayo may pagkakataon para marinig. Ngayon, at the same time, nag-iba din yung ihip ng hangin nga eh. Kasi nga dito sa administrasyon na to, mas pinapayagan ang kritisismo. Nung huling administrasyon, bawal yun eh. Alam mo, nung nagsasalita ako nung time, Noong 2018, sir, yeah, what's your 2018. experience? Yeah, first of all, before 2018, naalala ko, tuwing may mga lumalabas na balita na parang, uy, parang hindi tama yan. Pag ikaw yung isa sa nagsabi ng mali yan, makikita mo, ilang libo, ilang daan na mga comments na minumura ka, gago ka, tanga ka, ba't ganyan ka magsalita? Mga trolls yan. So nararamdaman mo na parang, hala, karamihan ng tao, takot silang maging outlier. Takot sila na binabatikos. Takot sila na parang, ako lang ba yung mali? Parang deviant ka. Oo, people want to belong. So kadalasan, people conform pag lahat sinasabing mali ka. So yan yung strategy nung ginagawa ng troll army, is to make it look like marami ang nagsasabi na mali ka para manahimik. So a lot of people I know na nahimik na lang on social media dahil ayaw nila ng stress, ayaw nila ng pagbabash o pambabastos. So yan ang una ng bastos yung mga trolls. Nung 2018, marami natakot na magsalita, tahimik ang buong Pilipinas dito dahil natatakot Naalala ko si Pinoy Ako Vlog, si Jover Lorio. Siya lang yung isa sa mga nakikita ko sa social media na lumalaban. Sobrang na-impress ako sa kanya. Sobrang bihira yan. Pinoy Ako Vlog. Yan, nakalimutan mo na yun, si Jover Lorio. I'm not sure if I'm pronouncing her name correctly. Magaling siya, matapang. At kinakalaban niya lahat ng mga trolls, harapan. Ngayon, sir, active pa siya? So, parang nag-deactivate siya nung I think 2022, just before, nag-deactivate siya. Dami niya nakuha ang mga kaso, cyber libel, ang dami. Lahat na lang ng pagharas ginawa sa kanya. Tapos recently, bumalik na siya, siguro mga few years ago. Pero not as intense as dati. So, siya yung mga OG na nauna sa atin. Percy Lapid. Naalala ko nung ito na yung sinasabi kong, ito yung isang nagbago sa ihip ng hangin. Noong 2022, ito pa yung isa. Suddenly, nagising yung mga kababayan na naghahanap ng alternatibong naratibo. Dahil nakikita nila, nung panahon ni Duterte, isa lang ang naratibo doon Tapos parang alam mo yung nagkakaroon ka na ng cognitive dissonance. Yung nararamdaman mo at iniisip mo, hindi na nagtutugma, sa mo parang may mali. Parang hindi ito yung katotohanan. Pero wala akong naririnig na ibang boses. Then lumabas yung mga boses ko, boses ni Christian Esguerra, ayan na. Ronald Llamas, 2022, nagulat ako, biglang doon tumaas yung engagement namin sa social media. Percy Lapid, Christian Esguerra, ako, ilan lang kami noon naalala ko, wala pang 10 yun na maingay. Nagulat na lang kami, tumaas agad yung following namin. So doon ko na-realize, doon nagising yung ating mga kababayan. Naghahanap, uhaw sila sa impormasyon na totoo, at sa principled way of thinking. Hinahanap natin yun. So, dumami na from there on. Kaya ngayon marami na. Thank God, ang dami na ngayon. Related to that, sir, dahil sa paghanap ng ating mga kababayan ng alternate narrative to address itong cognitive dissonance, masasabi ba natin ngayon, sir, na ang proliferation of fake news and misinformation led by troll army can still confuse the Filipino people? Definitely. With the high number of podcasters. Yeah, kasi kahit tignan mo kung gaano karami yung podcasters tulad na namin, ang daming troll army talaga. Na sila, coordinated, well-planned, well-scripted, and remember, a lie told 100 times becomes the truth.
So, sobrang ang hirap ng labanan. Jay, pag makita mo yung labanan, araw-araw kumakalat ang fake news at propaganda sa social media. Malala. So, ang hirap banatan at labanan at i-correct at i-fact check lahat yon. Kung maalala ko pa noon, sir, nung nakarang administrasyon, kahit yung mga bida sa isang Netflix series, 'di ba? Gagawa nila ng Di ba? media line, tapos na pinupuri si President Duterte. Makikita mo yung engagement nung post na yun. Ang daming nagko-comment, proud daw sila sa presidente ng Pilipinas dahil si ganito, sinabi, na pag ginugel mo kung sino yon, isang Netflix character lang pala sa isang Netflix series, di ba? Pero magugulat ka eh. So ako naniniwala ako na kalahati nun or hindi ko alam kung anong number, percentage, pero may percentage yan, trolls talaga. Na ginagawa lang yun to make it legitimate. Tapos may mga iba doon na bubudol, na nadadala na, ang galing nga, ganyan, yan. Yun ang problema. Yung mga supporters ni Duterte na unknowing, unaware, hindi nila alam sila yung binubudol na itong mga trolls na to, pero tuwan-tuwa sila. Proud sila. Proud sila pero hindi nila alam na bubudol na sila. Yun ang unfortunate thing. Kaya sinasabi ko nga, Jay, na hindi natin kalaban ang mga Duterte supporters. Naaawa ako sa mga ibang Duterte supporters dahil binubudol sila, nalilin lang sila sa mga fake news at mga propaganda na pinapakalat nitong mga iniidolo nila. Yun yung problema. Hindi nila nakikita, akala nila hindi, nasa tamang pag-iisip ako. Hindi ako matalino ako, hindi ako nagpapabudol. Ano kala mo sa akin, bobo ko? Yung ba sinasabi mo? Hindi ko sinasabing bobo ka. Sinasabi ko lang na kailangan maging mas mapanuri ka. Huwag masyadong bilib na bilib sa mga binabasa mo at sumusunod sa yung confirmation bias. Ang challenge ko, kasi kahit ako, itong sinachallenge ko sa sarili ko, pag may nakita akong parang that I agree with, I have a contradiction bias. Iisipin ko lahat ng tanong kontra sa pinapaboran kong pananaw. Ganun ako para makita ko, meron ba akong namimiss na punto dito? Ganun palagi dapat mag-isip na, teka lang, tama ang China na kanila nga ang South China Sea, dahil pangalan South China Sea. Anong mali doon sa pag-iisip na yun? Teka, ano ba ang punto ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Every country can name within their territory kung ano yung kanila. Wala namang may dominant force dun. Teka lang, it's free passage yung daanan na yan. Hindi dahil pangalan South China Sea na sa kanila yun eh. Dapat pag-aralan mo at i-research yung mga ganong impormasyon. Speaking of West Philippine Sea, sir, ang pinaka-prevailing na argument dati ng nakaraang administrasyon, ang dahilan kung bakit hindi tinindigan ng West Philippine Sea, ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-jet ski, ay dahil the moment the national government push for our position the West Philippine Sea, magkakagera. Ito ang pinaka-powerful narrative that made majority of Filipinos during that time think na, kawawa naman ang Pilipinas. Kasi ang sabi ni Tatay Digong, in just a matter of days, kaya tayong sakupin ng China. Do you believe now, sir, that that kind of narrative still matters sa ating mga kababayang Pilipino? Meron pa rin ilan sa ating mga kababayan ay naniniwala sa naratibo na yon. At pag tinignan mo naman, China will not dare to try to invade the Philippines in that sense. Meron tayong mutual defense agreement with the US that is honored by the US. And at the same time, kahit na wala yun, tignan mo yung ating mga neighboring countries, yung Vietnam, Malaysia. Anong ginawa nila? Dinepensa nila ang kanilang soberenya. Anong ginawa ng China? Nag-back off. China understands this place. This is part of how, hindi ko masabing diplomacy yan eh. Ganyan talaga ang labanan sa mundo, especially kung bully ang kalaban mo. Hindi ka pwedeng bumibigay. At ang mga bully, sa totoo, takot sila sa mga tumatayo laban sa kanila. Because at the end, bullies are cowards. I mean, again, I'm gonna say it. Duterte is a coward. Kilos, duwag ang ginagawa niya. Nakikita na natin ngayon, duwag ang mga Duterte. Yung mga anak niya, ganyan ang kilos ng mga duwag eh. Yan ang unfortunate thing. Gusto nila maging duwag ang mga Pilipino. Gusto nila maging duwag kasi yan ang playbook ng lahat ng mga authoritarians.
To make us all afraid. Yes, to make you afraid. So ang ginagamit na sandata ng mga authoritarian, mga diktador, fear is a very powerful weapon. Okay? Tapos gagawin nila to divide the people. Pag-aaway-away niya tayong lahat sa isa't isa sa kahit na anong paraan para sila ang mamuno. Yan ang dalawang ginagawa ng paraan para mamuno at magkaroon ng malakas na kapangyarihan sa ating bansa. Matanong ko lang, sir, no? Dahil you're basically 80% 75% Chinese. 75% Chinese. 100% Filipino. 100% Filipino. May mga nagko-comment. I think even the Chinese embassy also used this kind of narrative na the only way we can lessen the tension in the West Philippine Sea, the only way we can settle the score is through diplomacy and friendship, no? Na laging bukang bibig, no? Nila. Some people argued na mga DDS na ang paninindigan ni Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon is the only way to do it through diplomacy and friendlier relationship. Naniniwala ka ba, sir, sa ganitong argument na to? Okay, there's some truth to that. So, what's interesting kasi sa mga ganung mga naratibo, no, at logic, ano, ay ginagamit nila yung facts and then it's a way of looking at the facts. So, may truth to all the facts. May dalawang truth. May several truths to all the facts. So, totoo na kailangan diplomacy ang gagamitin natin paraan and friendship. I agree with that. Pero ang mahirap dito kasi, kung ako, lalapit ako sa Jay, shaking your hand, being nice, trying to, hey, let's do business. Tapos ako, minumura mo ko, sinasampal-sampal mo ko, ginagago mo ko, sasabihin mo sa akin, oh yeah, let's be friends ha, pero akin yung lugar mo ha, and I will just go and exploit all your natural resources dahil gusto ko, sisirain ko yung mga corals sa lugar mo, yung mga reefs nyo, tapos papatayin ko yung marine life dahil gusto ko lang kunin at hindi ako magpapaalam sa inyo at gagawin ko lang yan. Yan ba ang kilos ng diplomacy? Or to put it simply, sir, since looking at the example na we're talking as a fellow businessman, no? Ang sasabihin ko sa'yo, gagamitin ko pala yung garage mo, akin na yon. In your backyard, ibabandalize ako doon. Magpapaalam pa ako sa'yo para umalis ako sa sarili kong garahe. Sandali, lalabas ako. Hindi pwede, sandali. Andito pa yung mga sakyan ko. Akin yung kalsada eh. Yan ba ang kilos ng pagiging kaibigan? Hindi. So, paano ako magiging kaibigan sa isang tao na tinuturing ako na para akong alipin niya? Na parang ako ang pagmamayari niya? So, pantayin natin. So, I have to push back. Yeah. I have to say, pare naman, hindi pwedeng ganyang usapan. O, ikaw, bahay mo yan. Hindi ko naman tinistorbo yung bahay mo. Huwag mo masostorbo yung bahay ko. Itong kalsada sa atin lahat to. O, ayusin natin yan. O, pero kung wari, habang nangyayari yan, kailangan i-mow yung lawn. Sabihin natin, kailangan mag-ayusin natin yung lugar natin. Ayusin pa rin natin yan. Hindi naman ibig sabihin, hindi. Pag dumating yung basurero, magtapon ng basura, kailangan pa rin natin gawin yung kailangan gawin. So, nuanced yan eh. Hindi ibig sabihin magkaaway tayo, magpatayan na tayo. Hindi ganon. Pare, meron tayong hindi kasunduan. Mag-usap tayo. Yeah. Kaya mo ba makapag-usap sa akin dito? Ayusin natin to. O dito, okay naman tayo eh. O sa trade, okay naman tayo. Pinapadalang kita ng mga saging, mga mangga, at coconut oil. Marami akong pinapadalang mga resources sa'yo na kailangan mo. Marami ka din pinapadala sa akin. Okay naman tayo dyan eh. O, may mga kotse kang pinapadala dito. No problem. Eto, may problema tayo. Ayusin natin to. Yeah, pwedeng ganung usapan. I think there's something wrong with the narrative na pinupush ng mga trolls eh. Na diplomacy, friendly relationship, all of this are happening naman, no? Under this administration, as we push back, as we assert our rights, diplomacy remains to be open, di ba? The Department of Foreign Affairs still engage them. Yeah. Hindi naman natin pinalis ang Chinese embassy rito eh. Ang active pa nga nilang gumamit ng Facebook. Oo nga eh. Andito pa rin naman sila. Pero ang tanong ko, sir, no? As a Chinoy, and everybody knows your position pagdating sa West Philippine Sea. Everybody knows how strong your position is, no, in addressing misinformation pagdating sa West Philippine Sea. How is it like to engage your friends, your relatives, kapag may family reunion or meron kayong Chinese New Year celebration? How do you engage members of your family? Is your position
predominantly the same with theirs, or some of your friends are also has a different take on this? I think yung sa immediate community ko, parang we all have the same position naman. Or kung hindi, they don't want to have a discussion with me about it. So parang ganun ata eh. But I think majority do agree na parang before we are Chinese, we are Filipino. Dito tayo lumaki eh. Dito na tayo, ito ang bansang nag-alaga sa atin eh. Nagpalaki sa atin eh. Binigyan na tayo ng pagmamahal eh. Dito natin nabuo yung ating pagkasarili eh, pagkatao eh. So, bakit masasabi mo sa akin na mas Chinese ako kaysa Pilipino? I am Filipino 100%. I'm proud of that. Even nung nakatira ako sa Canada, I don't say I'm Chinese. Hindi ko kinahihiya ang Pilipinas. Proud ako na I'm a Filipino. And yun yung importante na kailangan malaman ng ating mga kababayan na if you think about it, ang Pilipino, pag tinignan mo, ang heritage or ethnicity natin, pusta ko sa'yo, karamihan ng ating mga kababayan, may konting Spanish, may konting Chinese, may Malay race, marami yan, halo-halo. Parang bihira na nga yung 100% pure Filipino eh. Yun eh. Kaya hindi mo pwedeng tignan ng ethnicity mo kung saan ang loyalty mo. Ang loyalty mo ay kung saan ka lumaki sa ng bansa mo, kung saan ka nakatira. Yun eh. You give back. Pero I think, sir, the problem with some of the Chinoys, I don't have much number of Chinoys na makikilala, no? Pero some of my friends, okay naman sila. They support what I do, no? Pero sa circle mo, sir, are there also Chinoys na the reason why they are apprehensive in supporting openly the West Philippine Sea is because they have factories, companies, investments sa mainland China? Yeah, that's a legitimate concern kasi nga napansin ko China because of the way the government is, pag kinriticize mo ang government ng China and you have business there, madadama yung negosyo mo. Alam mo, kahit sa even as a tourist, I have a feeling pag pumunta akong China, I'm gonna be banned. When was the last time, sir, you went to China? Tagal na eh. Hindi ko na maalala eh. Pero probably before 2015 pa ata ako nagpuntang China huli. So, I have a feeling if I go there, they're gonna inspect my passport and they do check your social media and then they're gonna say you're banned. Can you still speak the language, the Chinese language? Konting. Oh. So, mga kamag-anak ko magaling mag-Chinese. Ako hindi eh. Kasi depende ko saan ka nag-aral. pero ako, sir, meron ding mga Chinoys na siguro kilala mo, sir. I won't name them, no? Na may sinasabi na ang ginagawa nito ni Commodore Tariela, ni Admiral Tariela, ano lang talaga nito racist to eh. Gusto niya lang talagang galitin ang mga Pilipino against the Chinoys. So, meron bang feeling na ang mga Chinoys na stereotype sila na kapag Chinoy ka, galit si Admiral Tariela sa'yo, or ang ginagawa ko is against even the Chinoys community? I think that's a narrative that they're trying to spin to create the impression na racist ka para makuha sila sa kabilang side ng usapan na to, kung sa kabilang pananaw. I think yun eh. I don't see that. I don't see it as you doing anything racist. Hindi mo naman sinabi lahat ng Chinese masama. Ako, particularly pag tinignan mo, the Chinese government ay medyo oppressive. Medyo. Okay, pero din tignan mo naman ng US, ano? kaya nga sabi ko, maganda yung independent foreign policy eh. Huwag tayo masyado naka-asa sa isa lang eh. So, yun ang maganda. And, pero ang problema nga nun is, by doing that, it's a way to try to silence you from speaking out against the Chinese aggression in the West Philippine Sea. I am not in favor of the militarization of yung mga artificial islands around the Philippines and around our area. Grabe yun Yung ginamit mo sariling lupa natin para gumawa na pagtambak doon. At ang malala, yung gobyerno natin dati ang pumayag at siguro tumulong pa para magawa yun. Dredging of our soil, tapos dinala dito sa mga artificial islands na to. Pambihira talaga, no? Traidor ang tawag ko dyan. Pero ikaw, sir, as part of the Chinoy community, can you confidently say, kasi kanina tayo, sir, back and forth tayo. Laging sinasabi mo, you choose to go back here from Canada and all because
you personally recognize na ito talagang homeland natin, no? Baga ito talagang inang bayan natin lahat. Can you confidently say na ang Chinoy, majority of the people that you know, really recognize Philippines as their homeland? Ito yung inang bayan natin lahat. Yes. Yes. Majority of the ones I know. Yes. Naniniwala ako na ang ating mga kababayan na Chinoy na tulad ko ay 100% pusong Pinoy. Yes, ang ethnicity nila ay kalahati Pinoy, kalahati Chinese, pero 100% Pinoy. Dahil dito nga sila nagnenegosyo, dito sila nakatira, dito nag-aaral ang mga anak nila. Di ba? Bakit naman pupunta ka sa isang bansa, titira ka at meron kang citizenship sa bansang yon, tapos ang allegiance mo ay kung saan ang ethnicity mo? That doesn't make sense. Meron nga tayong mga Filipino na mga kababayan na Indian. Pag tinanong mo sa kanila, sabi na Pinoy ako. Ganun dapat. Ganun naman sa lahat ng bansa. Kahit anong bansa ka. Sa Amerika, maraming mga American Chinese. Pag tinanong mo, I'm American. Di ba? Mas patriotic sila, of course, kung saan sila pinanganak, saan sila nag-aral, saan sila lumaki, at saan sila nagtatrabaho o nagnenegosyo. Kumpara sa isang bansa na bihirangan lang puntahan. Sa buong buhay nila, siguro wala pang isang taon collectively na nakatira sila doon. Yun eh. Sa bagay, sir, no? Pero ako, sir, let me also take this opportunity, no? Hindi ako galit sa mga Chinoys, no? Kasi kung isang party na sila pinuntahan, na invited guest lang din naman ako, and merong friends yung host na Filipino-Chinese. Tapos sabi sa akin nung host, nung friend namin, common friend namin, sabi niya, pre, dito ka na lang sa kabilang table kasi iniisip ng mga taga-kabilang table na Filipino-Chinese ay baka galit ka din daw sa kanila. Hindi ako galit sa mga Chinoys, no? Siguro, meron bang ganung feeling na pag nakita natin sa Admiral Tariela, iwasan natin yan kasi baka i-quiz tayo sa West Philippines yan and even question our own allegiance to the Philippine government. Alam mo, siguro I'll throw the question back at you, Jay, na sige, ang pinaglalaban mo kasi dito, hindi naman yung Chinese people eh. So, then kasama mo na yung mga Chinoys dyan di ba? Ang pinaglalaban mo ay yung karapatan ng ating bansa, yung soberenya ng ating bansa sa pagsasakop ng isang dayuhan. Yun lang yun. Yun ang bottom line, di ba? Right. So, I feel bad sa mga nagkakalat ng ganyang naratibo na you're racist, against ka sa lahat ng Chinese. Kasi I hope they're doing it because they really believe that and they're just sharing it. Kasi kung ginagawa lang nila yan para manlin lang ng ating mga Chinoy na kababayan, adi may ulterior motive yan, mas masama yun eh. May masamang intention yun eh. May balak siya, manlin lang. Yun ang problema doon. So kung yun ang paniniwala niya, kinakalat lang yan, mas naiintindihan ko pa yun. Pero sana itama naman nila yung kanilang perception at huwag sila madadala sa mga ganyang mga biases na wala namang basehan. Alam mo, sir, merong part dito sa podcast ko, magbabasa kayo ng mga social media comments about you. Pero may nagpapatanong pa na inilagay dito sa prompter. Kasi before we started our podcast, binanggit mo na sa amin yung edad mo eh. How do you stay fit and look young pa din daw, sir? So sinabi ko nga kanina, vitamin... Hindi ko na babanggitin yung edad mo. Well, alam mo, I don't mind eh. I'm actually excited to be a senior citizen eh. 20% discount yan Saka walang VAT, di ba? Di ba? So, pero so I always say, vitamin W, water. Vitamin S, sleep, tulog. At saka vitamin oras, E, sir, ang exercise. tulog mo every day? Dapat 8 hours. 8 hours. Well, 6 to 8 sabi na, pero 8. At saka hindi ako nag-alarm eh. Ako yung tipong magigising ako kung kailangan kong magising. Ang hirap nung nagigising na may ingay na pam, gumagano'n, tapos talagang nasustorbo ka eh. Ang ganun na nagigising ka lang dahil may araw na, gano'n. Sana ganyan lahat, no? Parang wala kang worry the following day kung ano oras ka magising. Oo nga, actually. Pero hindi kasi I make sure that I sleep at a decent time. Normally, I'm up by 7 or 8 a.m. normally. So, sa ganun, alam ko na marami akong magagawang trabaho naman during the day. So, yun. Tubig, importante. Kulang tayo sa tubig. Oo, people forget how important water is. So, yun. Isa pa, tanggalin mo yung sugar. Oo, refined sugar, tanggalin mo. 30 days, makita mo yung epekto.
gaganda kutis mo agad. Magagawin ko talaga to, sir. Oh, gawin mo. Hindi, challenge mo yan. At the start of the month, subukan mo no sugar, more water, like at least 2 liters. Pero hindi ko siguro magagawa yung complete sleep na ano. Yung sleep, wala kahit ka na lang. mag 6 hours, kung kaya, then okay. Pero yung water at yung sugar, tanggalin mo yung sugar, damihan mo yung tubig, malaking tulong yun. At sa kung mukhang nag-ensayo ka naman, ano? Ayun, yung ensayo, yun, malakas din yun. Sige, sir. So, okay ka na ba, sir? Magbasa tayo ng mga comments sa social media. Yes! Game ka ba dito sa Absolute. mga... Game na game. sa mga comments na to? Oh, sige, sir. Eto, sir, about your remarks on President Duterte from other people regarding that drew your attention sa Supreme Court's indirect contempt case. Ang sabi mo daw, sir, ito yung comment ng social media, sir. Bakit pinakikinggan yung Chinese na yan? Nakakagulo lang ang kanyang pahayag. Gawin yung wag siyang pakinggan o tangkilikin anuman ang sinasabi niya kasi nonsense lahat ito. Ito yung Chinese na nagpre-pretend maging Pilipino, mga taong hindi naman pinakikinggan sa China, kaya dito siya tahol ng tahol. Nakakalungkot yung mga ganyang messages. Ayaw ko lang kung may naniniwala sa ganyang mga komento. Kasi kung naniniwala ka sa ganyang komento, naawa ko sa'yo. Kasi nakikita mo naman dito, isa tong tao na takot na mag-break sa sarili niyang echo chamber. At parang alam mo yung may echo chamber siya, gusto din niya lahat, tara, pasok tayo sa echo chamber ko. Dito tayo sa kuweba. Huwag kang makinig dyan. Dito tayo lahat sa kuweba natin para masaya tayong lahat. Nakakaawa eh. At saka para sabihin na, yun na nga, hindi ako Pilipino. I'd love to challenge that commenter, no? Kung Pilipino nga ba talaga siya. Tingnan nga natin. Kasi between me and that person, I have a feeling baka mas Pinoy pa ako kaysa kanya. Mas Pinoy pa ako kaysa sa kanya. Tama. Regarding naman to, sir, about your candidacy in the last election for a seat in Mandaluyong. Ang sabi niya, sir, well, unfortunately, Chris Tan is not the answer to your city's ills. We better reform our old and outdated constitution to a federal parliament system. What's your take on that, sir? Okay, I agree with the first part that I am not the solution to the ills. I am merely a participant para maayos natin. Pero maayos ang ating lungsod, hindi kahit na walang pagpalit sa... Pwede bang sabihin, sir, what city? Mandaluyong. Mandaluyong. Yeah, kayang ayusin ang kahit na anong city naman na kahit na hindi mag-move to federalism. Ang problema kasi, yung naratibo na lumalabas ngayon, na para maayos sa lahat ng problema, kailangan tapon natin yung konstitusyon natin, ayusin natin yung political system natin, gawin natin federal system or parliamentary system. Alam po nyo, kahit anong sistema yung gagamitin natin o gagawin natin, kung walang integridad ang ating mga politiko at kung hindi maayos ang ating kultura, okay, ng ating mga mamamayan, tayo mismo, hindi natin ayusin ang sarili natin, kahit na anong sistema yan, hindi maayos. Meron pa rin yung corruption, may problema pa rin sa pagpapatakbo, hindi maayos yan. Unang kailangan ayusin ay sarili natin. Alam mo, sir, nag-usap din kami ng, hindi ko siguro babanggitin ko sino yung nagsabi, no? Ang sabi niya, ang problema natin din, pinag-usapan din namin to before recording our podcast. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Jay, hindi ako talaga supporter ng presidential system. Sabi ko, bakit naman po, sir? Ang sabi niya, kasi sa presidential system, how much a presidentiable would spend, no, para maging presidente? Billion of peso or even, billions? 100 millions? I don't know. Pero ang argument niya, imagine, saan niya kinuha yun? The moment he filed his candidacy and accepting money from different people, companies, compromise ka na eh. Whereas kung parliamentary system tayo, we're just going to elect members of the parliament and among themselves, they're going to select who will be the prime minister. At least, di ba, magkakaroon tayo ng mas maayos na pinuno. And secondly, sabi niya, unfortunately, ang problema sa election natin ng presidential system, kung puro vote, katulad ng sinabi mo, sir, no? Sabi niya, pero kung karamihan ng buboto ay hindi naman gagamitin ang isip nila to vote the right president, and majority of those are not using their intelligence, no, sa pagboto, di parang magboboto lang talaga tayo ng kulang talaga. Whereas kung parliamentary system, we can trust na ang parliamentarians will vote. Pero ang sabi ko pa rin sa kanya, paano, sir, kung
with that argument, following that argument, kung hindi na naman gagamit ng utak yung botante sa mga kanilang mga congressional district or parliamentary members, ganun pa din. Sila ang iboboto pa rin nila. Yung mga among themselves na kinapos din ng qualification. So, may punto naman yun yung sinasabi nila. And Canada is actually a parliamentary system. I like it nga kasi sa Canada, dahil mas maliit yung pinaglalaban mo na distrito para manalo, mas mabilis mapalitan kung palpak yung nagpapatakbo doon. So, ibig sabihin nun, sa lugar mo, sabihin natin palpak yung nakuha nating representative. May tumakbong isa. Ito, ibaboto natin. At least kahit papano, sa distrito natin, gusto ko yung binoto ko. Tapos, dahil gusto namin siya, naintindihan niya yung hinahanap namin, sana naman, ibabanggit niya yan sa majority government na sabihin na, dapat itong prime minister nang hinihingi ng aking mga constituents, parang gano'n. So, mas mapapakinggan, boss. So, may tama doon. Ang punto ko, walang mali o mas magandang sistema. I think all systems will work. Ang problema natin ay, babalik ako doon sa yung ayusin natin muna ang sarili natin. Doon talaga yung problema Pero, may points talaga for parliamentary system. Kasi nga, pag sa presidential system, unfortunately, meron tayong, yun na nga, yung personality over principles Kadalasan, it's the personality na hinahanap natin. Di ba? FPJ, tatakbo, si FPJ, ganun. Erap, di ba? Yung mga ganyan. They're not qualified, but they're famous. Kaya natin binoboto. So, kailangan natin baguhin yun. Yun ang points kung bakit mag-work yung parliamentary system. Ito naman, sir, from TikTok, komento to sa isang teaser post mo ng political commentary mo tungkol sa di umano'y anomalya ni BP Sara when she was the DepEd Secretary. Ang sabi mo daw, sir, ang sabi nung nag-comment, sir, Chris Tan, show your evidence. Huwag palaging putak ng putak. Yeah. Alam mo, I don't need to show evidence The COA showed the evidence. COA na yan mismo, Commission on Audit, ang nagsasabi nga na may mga anomalya. Ngayon nga, sinasabi nila, ibalik na nga ni Sara Duterte yung, parang, magkano ba yun? 300 million? Yeah, na ibalik na. Parang, ang hirap, nakakatawa yung mga ganyan, na, pakita mo ebidensya, sinusweldohan ba ako nagko-comment na to? Sila ba nagsusweldo sa akin? Siya maghanap na sarili niyang ebidensya. Gusto niya ako pa magtrabaho para sa kanya. Yan ang problema sa mga Pilipino na tulad niya. Parang kayo, may internet, may Google. Gawin nyo sarili nyong research para malaman yung katotohanan. Huwag kayo maniwala sa akin. Kayo mismo, hanapin yung informasyon. Makikita naman yun Hindi naman tayo bobo, di ba? Yun Ito naman, sir. Comment on your statement defending former House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, sir, again, this guy is trying hard. Okay, I'm not sure that trying hard has anything to do with being a defender of Martin Romualdez. But first of all, I'm not a defender of Martin Romualdez. Natatawa ako kasi yun yung ginawang naratibo na itong isang in denial na Duterte network, na media network daw. So, kinakalat nila yon at ng mga trolls. So, parang pag hindi ka nag-iisip, iisip mo totoo yun. Pero pag pinakinggan mo lahat sinasabi ko, ako, basic lang sa akin I go where the evidence is. At nung pinakinggan ko yung mga hearings, wala pa ako nakita direct evidence linking Martin Romualdez to the flood control issue. But, having said that, I question yung yaman niya. Kung saan galing yon. Kailangan niya ipakita kung saan galing yung yaman. Importante yun May mga bahay, ilang bahay daw sa Forbes Park. Tapos sa iba't ibang mga bansa. Wow! Sana all, sir, no? Sana all, di ba? Pero again, I mean, he used to be an investment banker. Marami akong kilalang investment banker na mayaman talaga. So, hindi natin masabi. Ang punto ko lang, ang hirap ng mga haka-haka. Yun yung problema ng huling administrasyon. Panay haka-haka lahat. Fake news, fake evidence, falsified evidence, manufactured. Nagkaroon sila ng drug matrix sa si Jollibee kasama doon. Pambihira naman, nakaka-insulto yun, di ba? Yun lang sa akin, more than anything. Ano yung sinabi na try harder? Yeah. I will try harder, actually. I will. Kasi sa mga... Dahil meron pa tayong ilang porsyento nating mga kababayan na kailangan magising. Kung kailangan ko sampalin ng katotohanan, gagawin ko talaga yan. Not physically, I mean
intellectually, gagawin ko yan. So I will try harder para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Ito naman, sir, comment from your interview sa Bilyonaryo News Channel YouTube page. Kristan, ayaw mo lang pumalit si Sara kay BBM. Even if it takes to protect BBM and Romualdez sa pagnanakaw nila. That is the fact. No, that's not actually, that's your truth. That's not the fact. Fact is iba ang katotohanan na binabanggit mo eh. Ganito yan tama ka naman na tama siya doon sinabi niya ayokong si Sara Duterte ang pumalit kay BBM. Tama siya doon. Kasi nga, why would you allow an unhinged person na nakikita mong very little emotional control to take over our government? Okay? Isang unhinged person na ang isa lang ang objective. Ang objective lang ay maghigante. Mahirap kung ganyan ang presidente ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. So yan, totoo yan. That I agree with. Pero to say na kaya ko lang dinedepensahan si BBM o si Romualdez, first of all with BBM, ito masasabi ko. I didn't vote for him. I think he has a lot of flaws. But having said that, I like what he's doing. Ako ang tipong tao na hindi kita huhusgahan sa pagkatao mo. Huhusgahan ko ang kilos mo. Doon ang paghuhusga ko. So, ibig sabihin nun, Jay, I'm not going to look at you and say, mayabang ka kaya ayaw kita. Hindi, mayabang ka. Anong ginawa mo? Kung may ginawa kang tama, I will commend you. Pag may ginawa kang mali, kahit magkaibigan tayo, I will call you out. I will call you out to your face. Importante yun na magawa natin yun, na huwag tayong sobrang umiidolo sa ating mga politiko, na pag may ginawa ng mali, okay lang dahil iniidolo ko siya. Pambihira naman wala nang accountability. Hindi yan ang tunay na pagiging kaibigan by the way Pag may ginawang kaibigan kong mali, trust me, ako yung unang magsasabi sa kanya, hoy, mali ka. Oo. Ang hirap mo maging friend, sir. Napaka-truthful mo pala talaga, Walang filter. Alam mo, yun sabi ko sa friends ko I'm not loyal to friends, I'm loyal to the truth. So ibig sabihin kung alam mo, sir, ang pangalan ng podcast ayan, ko. diba? Just the Truth. Pero in closing, sir, napanood kita, some of your podcasts. Ang pinaka-favorite ko na sinagot mo, and para sa akin, it really hit me. And it made me really wonder, ano ba talaga ang greatest and existential threat to this country? Can you explain, sir, para sa'yo, what is our greatest threat? So the greatest threat, you'd be surprised, is not the Dutertes. It's not China. It's us. Tayong mga Pilipino. At ang ibig sabihin nun ay kasi nasa sa atin yung kapangyarihan para baguhin yung ating kondisyon, yung sitwasyon natin, yung lipunan natin para gumanda o lumala. Nasa atin yung kapangyarihan. At ang threat dito ay karamihan sa atin, hindi natin alam na yung kapangyarihan na yun ay nasa sa atin. So, ibig sabihin nun, yung mga ginagawa ng mga politiko para makuha yung suporta nyo, yung inyong pag-iisip, ay laban sa inyo, laban sa ating bansa. Na pag tayo ay bumoto sa mali, yan ang greatest threat. Dahil na-embody natin sa pagboboto sa maling tao ang pinakamasasamang ugali, mga masasamang katangian sa isang tao na mamumuno sa atin. At doon talaga lalala ang problema natin sa Pilipinas. So tayo mismo, kaya nga kanina ko pa sinasabi na para maayos ang ating bansa, ayusin natin ang sarili natin. Ayusin natin ang pag-iisip natin. Huwag na tayo maging panatiko. Alam mo, ang naging problema sa Pilipinas, Jay, kasi pag tinignan mo ang pag-iisip natin mga kababayan, yung politiko, nagiging relihiyon na. Ano bang isang pinaka-main factor ng relihiyon? Faith. 'Di ba? Maniwala ka sa isang bagay kahit na walang ebidensya. Faith. Tiwala. Ang politiko hindi pwedeng gawing tiwala lang. Kailangan, instead of faith, base it on facts. Yun ang importante. Nakakalimutan natin na blur na yung lines. Na ang mga politiko natin nagiging parang mga Diyos na. 'Di ba? Minumura nga ang mga Diyos So, ang hamon ko sa ating mga kababayan ay dahil tayo alam na natin na tayo ang pinaka-greatest threat sa sarili nating bansa, we will implode dahil sa maling pag-iisip. We all have to collectively help each other na mag-isip ng tama. Para magawa yon, importante na makuha natin ang tamang impormasyon, magkaroon ng tamang diskurso. Huwag matakot makipagdebate, mag-usap,
payagan ng kritisismo. Payagan na i-challenge ang paniniwala nyo. Huwag kayo masyadong sobrang hardened sa paniniwala nyo na pikit mata na ayaw ninyong pakinggan ng mga ibang opinion. Yun ang importante. Buksan ng isip, buksan ng mata, buksan ng tenga, at pakinggan ang lahat ng mga opinion para malaman nyo kung ano ba yung tamang opinion at ang katotohanan. Maraming salamat, sir. Thank you sa Salamat, lahat ng wisdom na Salamat, na-share mo Jay. sa podcast ito, sir. Bold, brave, and real answers from Mr. Chris Tan. Maraming salamat, Sir Chris, for gracing our podcast. Thank you rin for sharing bits and pieces of your thoughts and your life with us. Parami na ng parami ang naupo sa ating hot seat at every conversation is an eye-opener for us. Sabi nga, we learn something new every day. Hanggang sa susunod nating episode, ako pong muli, si J. Tristan Tariela. No spin, no lies, just the truth.